Yes, good morning, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. At maraming salamat po once again for joining us today habang hinihintay po natin ang ating mga kasamahan sa church. And we would like to first greet ang ating mga kaibigan online. Maraming salamat po for coming today. Even though kayo po yung nasa mga bahay po ninyo, kung saan man po kayo naroroon, importante po ay kasama namin kayo. At patuloy po namin kayong inimbitahan to join us on site. At meron tayong mga kaibigan na hinihintay po natin dito sa church. At maraming salamat po. At sila po ay kasama namin, kasama ang darating. At sabay-sabay po tayong magpupuri sa Panginoon ngayong araw na ito. It's September 17, 2023. Napakabilis ng panahon. At naisin po natin pasalamatan ng Diyos dahil hindi natin namamalayan, September na. At hindi naman po lingid sa ating kaalaman, nagpakita na po si Mr. Jose Marichan. So, ibig sabihin, malapit na ang Kapaskuhan. Kaya pwede nating batiin ang bawat isa ng isang Happy New Year. Yeah. Merry Christmas. Sige nga po, pakibati po ang inyong mga katabi. Happy and Merry Christmas. Happy birthday. Speaking of happy birthday, October meron tayong celebration, 2 birthdays po. Hindi ako nagkakamali, 2 birthdays ang celebrate natin on October, no? Makasaysayan yun. Yung isa magiging 50 anyos na. Yung isa ay bata pa eh. 5 years old. Yan. So, kaibigan, excited po ba kayo na mag-worship sa Panginoon? Amen. And of course, we would like to thank ang ating praise and worship team. Ganda nung song natin, ano? Na talaga namang hindi kami nakapag-usap ni Kuya Aves, pero yung mga songs na yon ay in line with the message for today. So habang pinagpipray po natin na ito po ay mangusap sa atin, ito po ay aking panalangin, mangusap sa atin ang mensaheng ito. At let's pray na yung mga kasama po natin ay ingatan sila ng Panginoon habang sila po ipatungo sa church. And kaibigan, siya nga pala, sa mga nagtatanong, kami po ay matatagpuan if you'd like to join us on site. We are at Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan, sa mga nagtatanong. Gusto po namin, kasama namin kayo sa church. Maganda po sa online, of course. And ito po ay talagang ino-honor po namin ang bawat isa. Pero pansin ko lang talaga after the pandemya, basta sana yung mga tao sa loob ng kanilang tahanan. Okay po yan. Pero kung kayo po ay meron namang lakas at nakakapag-travel naman, why not join us on site para meron tayong fellowshipping. Amen? At yung atin pong nararanasan ay makapiling yung ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran, ibang klase pong karanasan po iyon na tayo po sama-sama nagpupuri at nag-aaral ng salita ng Panginoon. And by the way, my name is Laverne Ducot, kasama po ng ating mga kapatiran. And this is Solution Grace Church. At mamaya po, kung kayo naman ay nasa mga malalapit na lugar ng Caloocan, Karuhatan, Malabon, Quezon City, Avenida, meron po tayong church at nandyan po sa Caloocan. Tuwing 3:00 ng hapon po tayo ay nagkakaroon ng pananambahan. So you may join us mamayang 3:00 ng hapon. Tayo naman po ay matatagpuan ng Solution Grace Church Caloocan ay nasa 3rd Street sa 2nd floor na unmarked building, 10th Avenue, Caloocan City. Yan. So, gusto po namin makapiling kayo dahil masarap po talaga na tayo po ay nasa tahanan ng Panginoon. So, ano pang hinihintay nyo? Maligo na po kayo para mamayang 3:00 ay hindi kayo ma-late. Makasama namin kayo. Sige po, let's proceed sa ating mga pag-uusapan. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, let's pray po muna. Father, we thank you once again. Isa pong napakagandang pribilehiyo na kami po ay magsama-sama at pag-usapan po ang kabutihan ng iyong puso na mula po sa inyong puso ay nag-uumapaw ang inyong pagmamahal po sa amin. I pray also, Lord, na ingatan niyo po aming mga kapatiran who will be joining us on-site. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagta-travel patungo po sa aming sambahan. Ngayon din naman, Panginoon, na aming mga kasama online at maging buhay po sa kanila ang mga salita ang aming pag-uusapan. Kahit man din sila po ay nasa labas ng Pilipinas, sa iba't ibang lugar, na probinsya,
na aming bansa. Panginoon, salamat kami po ay pinag-iisa mo sa pamamagitan po ng social media, ng Facebook, ng YouTube. At hindi po maging hadlang, Panginoon, ang mga bagay-bagay sa aming paligid. Because, Panginoon, ituon mo ang aming isipan, na aming kaluluwa sa pakikinig na iyong salita. Panginoon, gamitin mo ako as your mouthpiece. Maging malinaw, maging maayos ang aking pagpapahayag at paglalahad ng iyong salita. At mula po simula hanggang wakas, isang pangalan lamang po aming itataas. At ang lahat po ng aming panalangin ito, ay amin pong idinudulog sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Once again, welcome po sa Solution Grace Church. At kagalakan po namin na makasama kayo today. And last Sunday, we started a series on the armor of God. Napaka-importante po nitong armor of God. At ngayon po ay, as promised, pagpapatuloy po natin yung ating ikalawang piece of suit na kabilang po sa baluti ng Diyos. Yung armor of God sa Tagalog ay baluti ng Diyos. Pag sinabing baluti ng Diyos, mamaya ipapakita ko po yung picture. Ito po ay binubuo ng 7 piraso ng baluti na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos dahil alam niyo po ang kabutihan ng puso ng Panginoon habang binabasa natin ang Biblia. Would you believe na hindi po tayo binigyan ng Biblia, ng salita ng Panginoon, para mag-cope up po tayo sa mga problema o suliranin ng buhay. He did not give us His Word para mag-cope up lang tayo. O pwede nating ituring na makaraos sa buhay. Ibinigay po niya ang kanyang salita, hindi para makaraos po tayo sa buhay, kundi magtagumpay sa buhay. Hindi ba mas mainam po iyon? Kaya po tayo, pag tayo po ay nananalangin, even though nasa gitna tayo ng mga problema, we do not pray for victory, but rather we pray from victory. Kaya pag tayo po ay kinukumusta ng inyong mga kumare, kumpare, hindi tayo sumasagot ng, pare, kumusta ka? Mare, kumusta ka? Ito, nakakaraos. Hindi po tayo nakakaraos. Tayo po ay nananagumpay every single day. Amen. Now, Pastor, ba't hindi ko nararanasan po ito? Now, aalamin po natin sa ating mensahe sa ngayon kung ano pong significance ng ikalawang bahagi ng baluti ng Diyos na dapat po nating isuot. So once again, mga kapatid, ang mabuting balita na nais ko po ipahayag po sa inyo, hindi po ibinigay ng Diyos ang kanyang salita para makapag-cope up lang tayo sa mga problema o mga sigalot ng buhay. Hindi po niya ibinigay ang kanyang salita para makaraos tayo. Hindi, para tayo po ay managumpay. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, ikaw ay nananagumpay. Amen. Totoo po yun. Kasi kung tayo po ay makakaraos lang sa buhay, ito yung ginagawa ng mundo sa mga tao. Hindi ako papayag na makakaraos na ako sa buhay. Ibang tipong, ay salamat, tapos na sa problemang ito. Meron na namang isa. Hindi po ganun ang buhay natin. Naniniwala po ako bilang mga mananampalataya. Kaya nga po, inangkin po ng Panginoong Jesus sa mga masasamang bagay doon sa krus ng Kalbaryo para maranasan po natin yung mga mabubuting bagay sa buhay natin sa bawat araw. Ang tawag po dito ay divine exchange. Jesus received all the bad things which He did not deserve, so that today and forevermore, we might receive all the good things in life. And that, of course, we do not deserve. Ang tawag po dito ay undeserved favor. In other words, grace. And grace is the message of the gospel. It is the gospel itself. So napakabuti po ng Panginoon na ang layunin po ng Panginoon sa atin, tayo po ay nananagumpay. So once again, every time you pray, hindi po tayo nagmamakaawa sa Diyos. Oh Lord, please, tulungan niyo po ako dito na makaraos po at makaalpas po ako sa problema ito. Hindi po yan ating panalangin. But instead of praying for a victory, we pray from. Kasi po yung ating pong tinatayuan ay katagumpayan na. Nananagumpay na po tayo. Hindi tayo nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos para magtagumpay. Tagumpay na po tayo. And by the way, bakit tayo nananagumpay? Dahil po sa krus ng Kalbaryo, hinaya na, winasak na, tinalo na ng Panginoong Jesus ang kalaban, who is Satan himself. Amen. And Satan is a defeated foe. Talo na po siya. Pero still, gumagawa pa rin po siya ng paraan para ang mga anak ng Diyos ay saktan. Gumagawa po siya ng mga problema. Hindi po ang Diyos ang gumagawa ng problema. Tatlong bahagi po, o tatlong dahilan na kung bakit po natin nararanasan ng problema. Una, sanhi po ito na ating maling pagdidesisyon, pagpapasya sa buhay. So, hindi po ang Diyos ang may kasalanan. Ikalawa, we still live in this fallen world. Meron po mga bagay-bagay na gumagawa ang mundo, ang mga tao,
Kasi naman, we cannot please everyone. Merong iba po na hindi natutuwa sa atin, gumagawa ng mga kabuktutan. That's the second reason. Ikatlo, galit sa atin ng dyablo. So gumagawa siya ng paraan para tayo po esaktan. Pero every time na tayo po na nararanasan natin ang mga bagay na ito, hindi po layunin ng Diyos na tayo po makaraos o makaalpas lang dito. Tayo po ay nananagumpay na sa buhay. Amen and amen. So today, pag-usapan natin yung ikalawang baluti na ibinigay sa atin ng Panginoon. At bago po natin pag-usapan ito, ay magkaroon muna tayo ng katanungan bilang pagsisimula sa ating mga pag-uusapan. Ano po ang significance ng breastplate of righteousness at bakit kailangan pa natin itong isuot? So the first piece o yung first suit na pinag-usapan natin last Sunday was the belt of truth na tumutukoy po sa, pag sinabing belt of truth, ito po yung first piece of suit. Priority po ito sa 7 piraso ng baluti ng Diyos. It's the word, it refers to the gospel. Now, what is the gospel? Konting review lamang po tayo. Pag sinabing gospel, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Na kung saan, nilayon po ng Diyos Ama. Siya lamang po ang Ama na naglayon na isilang ang kanyang bugtong na anak para magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kayo po, bilang mga magulang, nilayon ba natin sa ating mga anak na magkaroon tayo ng anak para lamang magdusa at mamatay? Para kanino man? Walang ganung kaisipan ng tao. Pero tangi ang Diyos Ama po ang meron pong kaisipan. Dahil po sa kanyang lubusang pagmamahal sa atin, binigay po niya ang kanyang bugtong na anak para isilang upang magdusa at mamatay alang-alang sa katubusan ating mga kasalanan. At hindi po natapos dito dahil makalipas ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay mula sa kamatayan bilang katunayan na tayo po mga nanampalataya sa Panginoong Hesus ay pinaging matuwid sa kanyang harapan. Amen. So yun po ang gospel. So dapat malinaw sa atin ang gospel. At kapag malinaw po sa atin ang gospel, isinusuot po natin yung ating mga sinturon. Ito yung sinturon ng katotohanan. At kapag tayo po ay nakasinturon, at I believe that every single day we are in a spiritual battle. Pero ang mabuting balita, hindi po tayo nakikipaglaban. Nakikipaglaban para sa atin ng Panginoon. Pero kapag kayo po ay nakikipaglaban na walang suot na sinturon, ang hirap makipaglaban na hawak-hawak mo ang iyong mga salawal o mga pantalon. Kasi pwede kang matalo, nahubuan ka pa, napahiya ka pa. So, importante po meron tayong sinturon. Amen? At ngayon po, pag-uusapan natin yung ikalawang baluti na inilaan na po sa atin ng Panginoon. At ang sabi po niya sa atin, that you put on the whole armor of God. Now, hindi po pwedeng isuot ang armor of God na pa isa-isa. It should be yung 7-piece suit na ito. Dapat ay isinusuot po natin. And that's why today atin pong message is entitled The Breastplate of Righteousness, Guarding Against the Enemy's Lies. So ang breastplate of righteousness po ay sasagutin natin ang katanungan, ano yung significance po nito? Bakit kinakailangan po natin isuot itong breastplate of righteousness? Once again, gaya po ng sinabi ko kanina, tayo po, whenever we pray from victory, hindi po for victory because 2,000 years ago, ang Panginoong Jesus po ay winasak na, hiniya na si Satanas, at kaya po siya ay defeated foe, talunan na po siya, at wala na po siyang kapangyarihan laban sa atin, except nananagumpay po ang kalaban sa atin kapag binibili natin ang kanyang kasinungalingan. Yun po yung kapangyarihan ni Satanas. But the truth is, wala po siyang laban sa atin. Pero nananagumpay pa rin siya, pastor eh. Yes, kapag hindi niyo po alam ang katotohanan, mananagumpay po si Satanas. Kasi po, ang kanya pong kapangyarihan ay kasinungalingan. And that's why the Bible tells us that Satan is the father of lies. Siya po ang ama ng mga kuto. Hindi, father of lies, ama ng kasinungalingan. Now, ano po ang tugon para hindi po tayo malinlang at managumpay ang kalaban-laban sa atin? Dapat alam natin ang katotohanan. Yun po yung panlaban sa kasinungalingan, di ba? Dapat alam natin ang katotohanan. At sabi ni Jesus, for the truth will set us free. Now, what is the truth? It's all about the gospel. Ang gospel po, it's all about Jesus and His finished work on the cross. Hindi po yung 10 Commandments. Mga kapatid, ha? Yung 10 Commandments po, yan po ay nilikha ng Diyos para makita ng tao kung gaano siya makasalanan.
Pero hindi po ito nanatili para isakatuparan po ng tao. Wala po nakatupad ng 10 kautusan. Kaya po ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para sa kamatayan ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Tapusin na po yung lumang kasundoan ng kautusan. And at the same time, the good news is, itinatag na yung bagong kasunduan ng purong biyaya. Kaya po dapat ang isipan natin dito sa bagong kasunduan ng purong biyaya, which is the gospel. Ito po yung tumutukoy sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Colossians chapter 2 verse 15 tells us, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Amen. So wala na pong laban ng kalaban sa atin kapag alam po natin ang katotohanan. Amen. Kaya nga po tayo pupunta sa church para busugin po ang ating kaluluwa ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Yun po yung advantage sa mga mananampalataya na talaga naman pong uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon. Kayo po ba'y uhaw na uhaw sa salita ng Panginoon? Amen. Kaya nga po kayo nasa church eh. Now, ito po, dito tayo, babalikan po natin ang pag-aaral at pagpapatuloy sa armor of God na paalala po sa atin ng Panginoon ni Apostol Pablo in Ephesians chapter 6. Basahin po natin mga talatang ito, which is our key verses for today. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So tayo po ay pinapaalalahanan ng Biblia that we have to be strong in the Lord. Hindi po natin dapat kinikilala ating mga sarili na magbibigay ng lakas sa ating buhay. No, we should be strong in the Lord and in the power of His might. So ibig sabihin, ang mga tao po nasa ilalim ng kautusan, they are using yung kanilang personal armor. Kaya hindi po sila nagtatagumpay. But the Bible is telling us, be strong in the Lord and in the power of His might. And then, verse 11 tells us, put on the whole armor of God. So, wag nating isusuot yung armor natin. Kasi po, pag sinabi natin yung man's armor, ito po yung sistema na lumalagi tayo sa kautusan because the old law-keeping covenant, it's all about man's performance. Pag naniniwala ka na kaya ka pinagpapala ng Diyos, kaya nalulugod ang Diyos sa iyo, it's because of your performance by keeping the law. You're wearing man's armor. Now, hindi po kayo magtatagal dyan, mapapahamak po kayo. But God is telling us, be strong in the Lord and in the power of His might. Then, sabi ng Panginoon sa atin, put on the whole armor of God. Why? This is the reason. That you may be able to stand against the wiles of the devil. So kung suot-suot po ng tao yung kanyang personal armor, hindi ka magtatagumpay sa job, no? But if you put the whole armor of God, you could withstand the wiles of the devil. Wow! Bakit may mga wiles pa rin ng devil, pastora, sa panahong ito? Because we still live in this fallen world. Hindi po tumitigil ang kalaban. Talunan na siya, yes. Patuloy pa rin po siya nag-iimbento ng mga kasinungalingan. At kasi gusto ng kalaban, tayo po'y pabagsakin. Now, anong significance, once again, ng breastplate of righteousness na ating pag-uusapan? At aalamin po natin yan hanggang sa mamaya. Now, ang atin pong message for today, the breastplate of righteousness. Importante po ito, ha? Bakit breastplate of righteousness? Alamin po natin maya-maya lang. But, quick review. Now, ang sinasabi po ng maraming mga tagapagturo, ang armor of God, ang kompletong armor of God ay 6. Now, I beg to differ. It should be 7. Kasi po, ang Biblia, pag sinabing number 6, it's the number of men. Sabi ng Biblia, you put on the whole armor of God. So, pag armor of God, it should be 7. Yan po ang numero ng Panginoon. Ibig sabihin, alam niyo po ba sa Biblia, number 7? It's all about rest. Namamahinga tayo. Kasi pag suot mo yung armor mo, hindi ka mapapahinga. Pero pag suot mo yung armor ng Panginoon, which is of course, it's a 7-piece suit, mamamahinga po tayo. Amen. So balik-balikan po natin itong armor of God. Pwede niyo pong picturean yung ating PowerPoint. Yung first 5, ito po yung mga pang-depensa, defensive armors. Ito po yung pananggalan natin sa mga pakana, mga masasamang balakin ng kalaban-laban sa atin. Now, pakilagay nga po dun sa ating PowerPoint. Yung first piece ng armor na ito, it's the belt of truth na pinag-usapan natin last Sunday. And today, dito tayo maglalagay sa breastplate of righteousness.
Number 3, the gospel of peace. Next Sunday, pag-uusapan po natin yan. Number 4, the shield of faith. Number 5, the helmet of salvation. So ito po yung mga defensive armors. Ibig sabihin, sanggalang po ito sa mga masasamang balakin ng kalaban. Yung susunod na dalawa naman, ito po yung mga opensiba. Ito yung pang-atake natin sa kalaban. Akala mo, lagi lang kaming sumasangga, meron din kaming pang-atake sa iyo. Ang galing, ano? Kompleto ang binigay ng Panginoon sa atin. At yung ating pang-opensiba, hindi mo na kailangan ng 5. 2 lang, okay na. The sword of the Spirit, that's number 6. And number 7, ito po yung nakakaligtaan ng maraming sambahan sa ngayon. It's the praying in the Spirit. This is praying in tongues. Ibinigay po ito sa atin ng Diyos bilang bahagi po ng kabuuan ng baluti ng Diyos. So, sundan po natin at alamin natin ano po ang significance ng breastplate of righteousness. At ito po ay ipinapaalala sa atin ng Diyos in verse 14, still with Ephesians chapter 6. Having put on the breastplate of righteousness. So bakit po natin kinakailangan isuot po itong breastplate of righteousness? Ano ba itsura ng breastplate na yan? Yan ang itsura niyan. Hindi natin pwedeng gamitin yan physically every day. Ang hirap kumilos niyan. Di ba? Pero bakit po kinakailangan ng breastplate of righteousness? Dahil, alam niyo po, bilang mga sundalo, ang peg po kasi ng mga talata ating binabasa nila ito sa mga Roman soldiers sa mga panahong yon. Bilang sundalo, kapag kayo po ay nakikipaglaban sa mga labanan, ang kalaban nyo kunwari ay meron siya hawak na panaksak or matutulis na bagay. Pag sinaksak ka sa kamay, sa binti, sa ilang bahagi ng katawan mo, sa paa, o saan pa man, saan pa ba? Sa braso, pwede kang mabuhay. Di ba? Pero pag ikaw ay tinamaan sa puso, pwede kang mamatay na agaran. So bakit kailangan po natin ng breastplate breastplate in this case? Para maprotektahan po yung ating puso dahil napaka-vital part po itong puso natin. Ngayon, ang kalaban, ganun din po ang kalaban. Dahil galit na galit po siya sa mga anak ng Diyos, galit po ang kalaban sa atin. You know why? Because we were created in the image of God. Hindi po niya mabanatan ng Diyos kasi makapangyarihan ng Diyos. At dahil galit na galit siya sa Diyos, para lalo niya saktan ng Diyos, sasaktan niya yung minamahal ng Diyos. Tayo yun. So alam ng kalaban na mahal tayo ng Diyos. So para makabawi siya sa Diyos, ang sasaktan niya yung mga anak ng Diyos. Pero hindi hahayaan ng Diyos yun. And that's why He provided us, He gave us itong breastplate na ito. And in our case today, pinag-usapan natin yung breastplate of righteousness. Kasi ang kalaban gusto niya, hindi ka lang basta sasaktan, papatayin ka niya. Direkta sa puso. Naalala niyo po sinasabi ng John 10 verse 10? The thief does not come except to steal, kill, and destroy. So para patay ka kagad, hindi ka niya sasaksakin sa kamay, sa binti, sa saan mang bagay, but eksakto kagad, pupuruhan niya ang puso mo. Now, binigay po sa atin ng Panginoon itong breastplate of righteousness na dapat nating isuot para hindi po siya makapenetrate itong diablo sa ating mga puso kasi napaka-vital po ng ating mga puso. Kapag ito po ay tinamaan ng matutulis na bagay na itinutusok ng kalaban-laban sa atin, such as accusations, guilt, condemnation, babagsak po, mamamatay ang isang tao. Buhay man itong mananampalatayang ito, pero patay yung kanyang kaluluwa dahil hindi po niya sinusot itong breastplate of righteousness. Nananagumpay ang kalaban. Pero ligtas siya, sabi ng kalaban sa kanya, hindi makita madala sa impyerno. Pero since hindi mo suot ang breastplate of righteousness na inilaan sa iyo ng Diyos, kaya kitang patayin. Tutusukin ko at wawasakin ko ang puso mo. Pero, ang tanong, pwede ba ang isang mananampalataya ay hindi nakasuot ng breastplate of righteousness? What do you think? Pwede? Pwede. Kaya nga po sinasabi ng Biblia that you put on the whole armor of God that you may be able to withstand against the wiles of the devil. So marami po mananampalataya sa ngayon ang nagtatanong sa akin, Laverne, bakit ganon? Christian ako pero yung buhay ko hindi ako nananagumpay. I think, or maybe, you are not wearing the whole armor of God. Now, specifically in our context, hindi mo suot ang breastplate of righteousness. Kaya, libreng-libre si Satanas, kitang-kita niya yung dibdib mo, wala kang pananggalan.
kaya kanyang tusukin, wasakin, saksakin sa pamagitan po ng mga accusations. So, ang purpose po ng breastplate of righteousness, is to protect your spiritual heart. Amen. Now, paano po natin isinusot itong breastplate of righteousness? Wala po tayong physical breastplate na ganito. Now, how to put on the breastplate of righteousness? You must be established in the finished work of Christ on the cross. Dapat, suot mo muna yung sinturon ng katotohanan. Dapat alam mo yung gospel. At dahil doon po sa gospel, sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw na nananampalataya kay Kristo at nananampalataya ka na sadyang ikaw ay pinatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Kapag ikaw ay naitatag sa katotohanan, ikaw ngayon ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba, sabi ng Romans 4:25, kaya po namatay ang Panginoong Hesukristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Tinubos tayo. Bakit po siya kailangang mabuhay? Ito po ay patunay na tayo po ay pinaging matuwid sa kanyang harapan. So, paano natin isinusot ang breastplate of righteousness? By being established that you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Come on, church, sabihin po natin sa ating mga sarili, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Marami mananampalataya, hindi po sila makapaniwala. Alam niyo kung bakit? Nakatingin po sila sa kanilang mga kaluluwa. Ang Diyos po hindi tumitingin sa kaluluwa. Tumitingin po ang Diyos sa Espiritu. At ang atin pong Espiritu, wala kayong magagawa. Banal at matuwid na. Kaya nga po ang ating Espiritu nananahan sa ating born-again spirit ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen. So every morning, dapat po natin kiniklaim talaga. Keep continually receiving that you are the righteousness of God in Christ Jesus. At kapag alam mo sa puso mo, kasi hindi po makapenetrate ang kalaban sa mga accusations niya eh. Alam mo na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, malaya ka nakakalapit sa Panginoon. Malaya kang dumadalangin sa Panginoon at malaya kang nananampalataya na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Tingnan niyo po itong verse na ating ibibigay. 1 John 3:21. Beloved, sino pong kausap dito ng Apostol Juan? Mga mananampalataya. Beloved, if our heart does not convict us of guilt, we have confidence, complete assurance, and boldness before God. So, ang litmus test dito, if you are wearing the breastplate of righteousness, makikita po sa ating panalangin. Kapag kayo po ay nagpipray na, Lord, Panginoon, please po. Ibang tipo na lagi ka nagbabargain sa Panginoon, you are not wearing the breastplate of righteousness. Lord, kahit naman po ito'y balato mo na lang sa akin, you are not wearing the breastplate of righteousness. Pero kapag kayo po ay nananalangin, Panginoon, salamat po. Bilang anak mo, nagpupuri ako sa iyong pangalan. And then, binibigay mo na yung mga kahilingan mo at pasasalamat po sa Panginoon with boldness and confidence. At naniniwala ka na talagang sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Ito po ay patutuo that you are wearing the breastplate of righteousness. May boldness tayo. Hindi tayo nangingimi sa Panginoon. Kasi alam mo, sa mga tinapas na gawa ni Kristo, na malaya ka nakakalapit sa Diyos. Parang yung mga anak po natin. Kapag sila po ay may ginagawang masama, di ba? Pagkausap mo yan, minsan nga, di tumitingin sa iyo yan. May guilt eh. Di ba, tita? Guilty sila. Ngayon, pagkausap mo, hindi makasagot. Kasi meron silang, may mali sa puso nila. Gayon din po tayo mga mananampalataya. Kahit mananampalataya kayo, pero kapag hindi po kayo established sa inyong katayuan bilang matuwid sa harapan ng Diyos, ang legal term po dito, perfect standing. Yun po ang tawag doon ay righteousness. Pag hindi mo alam na meron kang perfect standing before God because of what Jesus did on the cross, tabingi ka makipag-usap sa Diyos. Di ba yung iba pa nagpipray, tabi-tabingi. Pero kapag tayo alam natin ang katotohanan. Once again, basahin natin ito. Pakita natin sa screen. 1 John 3:21. Beloved, if our heart does not convict us, bakit hindi tayo kinoconvict? Kasi hindi po makapenetrate yung mga akusasyon ng diablo. Hindi siya makapagpukol ng mga condemnation. Now, we have confidence, complete assurance and boldness before God. Now, kapag ito po ang nararanasan nyo whenever you pray, whenever you worship God, you are wearing the breastplate of righteousness. Amen. Now, alam niyo po ba, bilang mga mananampalataya, marami ako napapakinggan na mga katuruan na sinasabi nila, ang mananampalataya, hindi mo dapat paniwalaan ang iyong puso dahil marumi ang iyong puso. I beg to disagree.
Kasi marami nagsasabi, ang mga mananampalataya, marumi pa rin. Ang church daw po ay messy, dirty. I beg to disagree. Alam niyo po ang ibig sabihin ng church? Sa wikang Griego, ecclesia. The called out ones. Sineparate na po tayo ng Diyos sa mundo para sa kanyang sarili. So, hindi ka pwedeng angkinin ng Diyos kapag ikaw ay madumi. Malinis ka. Kung ikaw ay wala kay Kristo Jesus, madumi ka. Unrighteous, unholy, dirty. Actually, ugly pa nga. Marumi talaga. Kinamumuhian because of sin. But since tinanggap mo ang Panginoong Heso Kristo, never call yourselves dirty or unrighteous or unholy. At mga kapatid, importante po yung puso natin. Now, meron pong talata sa Biblia, of course, deceitful po ang puso. It's found in Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Alam po ng Diyos yun. Pag binasa natin ng verse 10 ng Jeremiah 17. But would you believe this is good news? Bilang mananampalataya, hindi po nananatiling marumi ang ating mga puso. Nagiging marumi po ang ating mga puso kapag tinatanggap po natin yung mga akusasyon, yung mga fiery darts na pinupukol ng kalaban-laban sa atin. Dumudumi po ang iyong mga puso. Kagaya ng anong mga accusations ng diablo. Church, we are in a spiritual battle still because we still live in this fallen world. Kung mapapansin niyo po, at kinakausap ko rin po yung mga nasa online. Pansinin niyo, kailan po natin ramdam na ramdam ang spiritual battle? Every Sunday morning. Pinipigilan tayo na kalaban mag-church. Totoo po ito. Totoo po ito. At pangkaraniwan, nararanasan din po namin itong mag-asawa. Bakit on a Sunday morning nagkakaroon kami ng conflict? Pati po yung mga bata. I'm so sure nararanasan niyo po yan. At ang pinakamahirap gumising, Sunday morning. It's true? Di ba? Totoo yun. It's because we are in a spiritual battle. Ayaw ng kalaban na tayo po ay ma-establish sa salita ng Panginoon. Now, nagkakaroon pa nga ng mga pagkakataon na, di ba? Minsan, nagkakaroon pa ng sigalot sa bahay bago umalis. Ang hirap mo naman tumayo, ang hirap mong gisingin. Minsan kami rin, naranasan namin before, nagkakaroon kami tampuhan ni Mrs. on a Sunday morning. Sabi ko, ma, magbibigay ako ng message, huwag ngayon. Nagiging conscious na lang kami. Sabi namin, pag Sunday, dapat conscious tayo ang kalaban. At work talaga yan. Now, mga kapatid, huwag nating hahayaan po yon. It goes to show na talagang active ang kalaban pag Sunday morning. O kapag yung oras na kayo po'y papunta ng church. Kasi ayaw niya po tayo talagang papuntahin sa church. Kasi malaking bagay po ang nangyayari sa church. So, ibig sabihin, buhay na buhay sa Satanas. Now, pagdating mo ngayon sa church, ikaw ay galing sa sigalot sa iyong asawa, marahil sa iyong mga anak. Di ba, pansinin mo, nandito na yung pagpukol ng mga akusasyon ng diablo. O, kanina lang, nag-away kayo, mag-asawa. Ngayon, hindi ka makataas ng kamay, no? O, hindi ka talaga magtataas ng kamay. Kasi, Kristiyano ba nakikipag-away sa mga anak at asawa? Ito po yung mga akusasyon ng kalaban. O, ngayon, hindi ka makakanta. Dapat lang. Kristiyano ka ba talaga? Kita niyo po yung boses ng kalaban? Ganyan na kalaban eh. Ano pong sinasabi ng kalaban sa atin? Ito yung pagpukol niya ng mga accusations sa atin. Now, pag tinanggap po natin ito, because you are not wearing the breastplate of righteousness, this could lead to sense of guilt and condemnation. Baka ngayon, ang tendency pa nito, hindi ka na magsimba. Di ba? So mga kapatid, be conscious na tayo po talaga, we are in a spiritual battle. Kasi ang gusto ng kalaban, wasakin ang puso mo. Pero wag po nyo hahayaan yan. Eh, anong gagawin ko, Pastor? You have to wear the full armor of God. And in our context, wear the breastplate of righteousness. Ngayon, pag kayo po yung nasa church na, meron kayong sigalot, marahil kanina lang. Pag tumataas ka ng kamay, may bumubulong. Pataas-taas ka pa ng kamay. Yan ba ang Kristiyano? Huwag mong papansinin yun. Akusasyon lang ng diablo, huwag mo hayaan ang puso mo na masaktan. Sabi nga po ng susunod nating talata, dito na tayo, importante po, susunod nating talata, after na Jeremiah, pakabantayan daw po natin ating mga puso. Guard your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. No, pakabantayan. So paano po natin babantayan? According to Proverbs 4:23, guard your heart with all vigilance. Sa ibang translation, with all diligence. For from it are the sources of life. Sa ibang translation, ay from out of it, the issues of life. So bantayan natin how to
Guard our hearts with all diligence by wearing the breastplate of righteousness. Napanghawakan po natin na pag nasa church na kayo, may binabatong mga akusasyon ng Diablo, taas yun ang kamay nyo. Sinasabi niya, Kristiyano ba yung nagtataas ng kamay? Kanino lang kaaway mo yung misis mo eh. Huwag mo pansinin yun. Maniwala po kayo bilang na kay Kristo Jesus, yung puso po natin pinaging malinis na ng Panginoon. Kaya nga tayo, we could come boldly before the presence of God. Now, ang puso po natin bilang mananampalataya, hindi na po ito deceitful. Hindi na po ito mapanlin lang. You know why? Because sabi po ng Ezekiel, chapter 36, verses 26 until 27. Sabi dito ng talata, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Wala na po yung ating mga pusong bato. Sabi mo sa katabi mo, wala na ang puso mong bato. Amen. Verse 27, I will put my spirit, capital S, the Holy Spirit, within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. So atin pong puso, kapag naniniwala po tayo, establish po tayo sa righteousness na inilaan sa atin ng Diyos, mula kay Kristo Jesus, ang puso po natin ay hindi na po ito mapanlin lang. Kasi meron na tayong bagong puso. Amen. Dito po nangungusap din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay punong-puno ng kapayapaan. So, ibig sabihin po ng talatang ito, huwag niyo ituturing ang puso ninyo na marumi. Because you are wearing the breastplate of righteousness. Now, kapag nalaman po ng Diablo na itinuturing mo ang puso mo na madumi, doon open ka para batuhan niya at tusukin niya ng mga akusasyon. See, napaka-vital talaga ng ating puso, ano? So, ibig sabihin, pag tama po yung gospel na ating tinatanggap, you're wearing the belt of truth, pumapasok sa inyong isipan, dadaloy talaga sa inyong mga puso. Kaya po importante ang puso natin. Ano yung mensaheng ating pinapakinggan? So, kapag tama po yung mensaheng ating tinatanggap, yung isinusuot natin belt of truth, napapangalagaan din po natin, sinusuot natin yung breastplate of righteousness. Napapantayan natin ating mga puso. Why? For out of it springs the issues of life. So ngayon, dahil alam mong ang puso mo ay pinaging bago na ng Diyos, hindi na po ito nagtatanim ng galit. Amen? Hindi na po tayo nagtatanim ng galit. Meron po tayong, may mga pagkakataon nagagalit tayo, pero hindi na tayo mga magsasaka ng galit. Meron ba dito nagtatanim ng galit? Gusto niyo ba? Nagtatanim kayo ng galit? Maganda magtanim po tayo, kagaya ni Kuya Ed ng mga halaman. Plantito yan si Kuya Ed Pero huwag kayo magtatanim ng galit. Kasi pag nagtanim kayo ng galit, maapektuhan po ang inyong decision making, which is your will. At kapag mali-mali po itong sistema nyo, yung isipan ninyo, inyong damdamin at ang inyong kalooban, at dahil nga hindi mo suot ang breastplate of righteousness, magmamanifest po ito sa inyong katawan. Anong manifestation? Sakit at karamdaman. Hindi mo napapansin, mabilis ka magalit, nananapak ka na lang bigla o nananampal ka. Nakasimangot ka lagi. See? Kaya you have to wear the breastplate of righteousness. So mga kapatid, once again, kapag alam mong malinis ang puso mo, bakit? Because we're wearing the breastplate of righteousness, believing that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Pinaging matuwid ka ng Diyos sa harapan niya. Hindi ka madumi, mga kapatid. Hindi po. Once again, 1 John 3:21, Beloved, if our heart does not convict us. Ibig sabihin, wala kasing pagkakataon ng kalaban para magkaroon ng akusasyon. Walang guilt, walang sense of condemnation. We have confidence. In other words, we have this boldness, complete assurance before God. Kaya pa nagpipray ka, talaga namang nananampalataya ka. Confident ka, Lord, thank you. Alam ko, Panginoon, pinapakinggan mo aking bawat panalangin. Nawawala po yung takot natin sa hinaharap. So, nakita nyo, napakahalaga ng breastplate of righteousness. Kasi, mga kaibigan, pag hindi po natin suot-suot po ito, tatanggapin mo ang mga akusasyon ng Diablo. Bakit ba kasi yung Diablo yung bigay na akusasyon? It's because ito pong trabaho niya. Alam niyo pong pangalan niya, sa wikang Hebreo, Satan. Pinaikli, binigyan siguro ng palayaw. Sabi niya, masyadong mahaba yung Satan. Just call me Satan. S-Satan. Hindi po siya Chinese, ha? Satan. S-Satan. Yung Satan, in Hebrew, it means accuser of the brethren. Trabaho niya mag-akusa. Yun ang trabaho niya. Nakabantay lang sa iyo mga demonyo na pakawala ng kalaban. Nag-a-accuse siya sa iyo. Halimbawa, nagbasa ka ng Bible, two chapters, sabihin sa iyo,
2 chapters lang. Yung churchmate mo, 5 chapters eh. Daig ka pa ng membro mo, ikaw pastor. Ito yung mga akusasyon na ganyan ng Diablo. Pag tinanggap mo ito, yari puso mo. Huwag mong papansinin, huwag mong kausapin. Amen. Kasi trabaho niya po ito eh. Now, Revelation 12 verse 10. For the accuser of my brethren who accuse them before our God day and night. Trabaho niya po ito, kaya hindi po kayo dapat binibigyan ng pagkakataon ng Diablo na tinatanggap ang mga akusasyon. Kapag meron man kayo narinig ng mga akusasyon, sasabihin mo lang sa sarili mo, paalalahanan mo. And this is giving glory to God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Paalalahanan po natin ating mga sarili every single day para magkaroon po ng proteksyon ng ating mga puso. And by declaring that you are the righteousness of God in Christ Jesus, isinusuot mo ang breastplate of righteousness. So dapat po ito yung nakasuot sa atin, lagi, breastplate of righteousness. Now, kapag tayo po ay suot-suot po natin ito, dapat naintindihan po natin yung ibig sabihin ng righteousness. Ang righteousness po ay isang gift, mga kapatid, para maintindihan po natin, ang righteousness po, it is not something that you have to achieve. Hindi po dapat natin ma-achieve po ito. Kasi one time, actually many times na rinig ko po yung teaching about the breastplate of righteousness. Sinasabi nila, bilang Kristiyano, suot mo yung breastplate of righteousness, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo kakayanin yun. Ang breastplate of righteousness po, it's a gift. Kung bakit po tayo pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, ito po ay regalo. Anong ginagawa natin sa regalo? Una, pinapaniwalaan. Lord, sa akin ba yan? And then, you receive it, di ba? And then use it. Isuot natin. Ang pinakamasaya po ang bahagi sa nagbibigay, kapag binigyan ka na, for example, damit, isuot mo. Pag nakita nung nagbigay yon, baka bigyan ka pa sa susunod. Kaya yung mga nagbibigay sa akin ng damit, sinusuot ko eh. Hindi, di ba? Pag nagbibigay tayo, sasabihin nung nagbigay, natutuwa siya kasi sinusuot mo yung binigay. Pero pag hindi mo sinusuot yung binibigay, parang nakakalungkot din. Di ba? Pero pag binigyan tayo ng regalo ng Diyos, ang ginagawa natin, paniwalaan natin. Believe it. Then receive it. And then say thank you by wearing yung regalo niya. So, ang righteousness po, under the new covenant of pure grace, it is something that you have to receive. Hindi po siya ina-achieve. For if by one man's offense, sabi ng Romans 5:17, death reigned through the one, this is Adam. Much more those who receive, sino po yung those? Tayo mga mananampalataya. Much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. So bakit po tayo nananagumpay sa buhay? It's because we are wearing the gift of righteousness, which is the breastplate of righteousness. Alam niyo sa aklat po ni Daniel chapter 9 verse 24, ang righteousness na meron po tayo, which is of course mula po sa ating Panginoon Hesukristo, it's an everlasting righteousness. Hindi na po ito mawawala sa atin because it's a gift. Pag nagbigay po ang Diyos ng regalo, hindi po siya bigay-bawi. Hindi siya gumagano, Ang nagbibigay bawi lang ang tao. Di ba, minsan yung mga magkasintahan, yung mga boyfriend, girlfriend, pag may niregalo, pag nag-break na, kinukuha na yung mga binigay. Pero ang Diyos po, ang inilaan niya sa atin na katwiran, it's an everlasting righteousness. Daniel 9:24. Basahin ko lang po yung part na nakasulat dito. To bring in everlasting righteousness. Amen and amen. So, i-define po natin ang righteousness under the new covenant of pure grace and under the old law-keeping covenant. Gaya po na sinabi ko kanina, ang new covenant righteousness, it is something that you receive. Amen. Pero yung righteousness po under the old law-keeping covenant, you have to achieve it. Kasi ang old law-keeping covenant po, it's based on man's performance in keeping the law. Pag sinabi po natin law, it should be the whole law, which is 613. Hindi lang yung 10. It should be 613. Composite whole po yun, hindi pwedeng paghiwalayin. Now, paano po ang gagawin para ma-achieve mo yung righteousness? Deuteronomy 6:25, then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God as He has commanded us. So when you fulfill the 10 commandments plus the 613, doon ka na magiging righteous before God.
Ang bigat po nito. Now, meron ba nakatupad? Wala. Alam niyo po ba sabi ng Deuteronomy 11 verse 27? Kapag natupad mo ang buong kautusan, you will be blessed. In verse 28 ng Deuteronomy 11, but if you miss one, pag hindi mo natupad ang kabuuan ng kautusan, you will be cursed. Kaya po yung sinasabi ng maraming mga katuruan, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ikaw ay pagpapalain, at kapag ikaw naman ay hindi nakasunod sa kalooban ng Diyos, ikaw ay pagpapaluin, half-truth po iyon. Half-truth yun. Totoo naman po yun under the old law-keeping covenant. Pag nakasunod ka sa kautusan ng Panginoon, pagpapalain ka. Pero bakit half-truth ko sinabi? Kasi ang lumang kasunduan po ng kautusan, hindi po namamalo ang Diyos. Ang ginagawa po ng Diyos, may kasamang sumpa. At hindi po maganda ang sumpa. Amen. So, ang righteousness under the old law-keeping covenant, something na kailangan mong i-achieve by keeping the whole law. Now, James chapter 2 verse 10 tells us, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become accountable for all of it. Kaya nga po, ang taong nasa ilalim ng lumang kasunduan, may kasamang sumpa, natutusok siya, nasasaksak yung kanyang puso ng mga akusasyon ng dyablo because he is just wearing his own armor. Hindi ka mananagumpay dito. At marami pong mananampalataya, I believe ligtas po sila. Pero nandito po yung kanilang pinapakinggan still, nasa lumang kasunduan ng kautusan, yung po kanilang personal armor, tumatagos po doon yung sibat, yung mga darts ng kalaban. Kaya po yung puso nila, hirap na hirap eh. Ang feeling nila, at lagi na lang sinasabi, napakahirap maging Kristiyano. Madali lang po maging Kristiyano. Hindi naman ikaw magtatrabaho eh. Sasang-ayon ka lang sa mga ginawa ni Kristo. Pero kaya sila nahihirapan, it's because they are using their personal armor. Tayo po, ba't hindi tayo nahihirapan? Because we are wearing the whole armor of God. Wow. And we are blessed, highly favored. Why? Because tayo po ay naki Kristo Jesus. So pag nakikita ka ng kalaban, sino ang nakikita sa'yo? Hindi ikaw. Yung full armor ng Panginoon, who is of course Jesus Himself. Wow. So mahirap pang maging Kristiyano? Hindi po. Mahirap kung ikaw ang tatayo para sa sarili mo. Hindi naman yun ibig sabihin ng Kristyanismo. Ang Kristyanismo, umiikot kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. Na kung kayo po naniniwala na still, Laverne, naniniwala ako na kailangan ko pa rin tupden ang kautusan. Naku po, delikado yan. Once again, you are just wearing yung inyong personal armor. Tatagos po ang mga akusasyon ng dyablo. Kasi po, meron pong hinihingi po ang Biblia, ang salita ng Diyos, na kinakailangan para maranasan mo ganap na pagpapala ng Diyos, you have to fulfill the law. You have to keep the law perfectly, 100%. Hindi po pwedeng 99.5%, it should be 100%. Romans chapter 5, verse 17. Kapag tayo po ay niyayahap natin na ang katwiran ay hindi po something to achieve, but something to receive, mananagumpay po tayo sa buhay. Once again, much more will those who receive the abundance of grace. Wow! So, ang kinit po natin na nananaga ng biyaya ng Panginoon. And the free gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Sino po dito ang gusto managumpay? Of course. So, ano po isusuot natin? Yung sarili nating breastplate, yung ating sariling armor, o yung armor of God? Armor of God. That's simple. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay sinusuot natin itong armor ng Panginoon, wala kang magagawa. Talagang nalulugod sa iyo ang Diyos. Ikaw ay nananagumpay. You know why? Because ikaw po ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. At kapag nalulugod ang Diyos sa inyo, wala kang magagawa. Kayo po ay talaga namang lahat ng inyong mga panalangin ay kanyang diringgin. Sa mga nanonood po sa atin online, kung napapansin nyo, medyo parang may strobe lights tayo. Ano ba nangyayari? Nagpipicture. Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace by which God has made us accepted in the beloved. You know, the word accepted in this verse, importante po ito mga kapatid. Sa mga nanonood po sa atin at sa mga nandito po sa church, marami pong nagsasabi na sinasabi daw po natin na minamak natin ang Ebanghelyo. Sino ka, Laverne, para sabihin na isang mananampalataya ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos?
Alam niyo po itong talatang ito pinapatotohanan. Yung pong word dito, Ephesians 1 verse 6, yung word na accepted in Greek. Alam niyo po yung salitang ito sa wikang Griego? Karitu. Hindi ko lang nailagay. Ano ibig sabihin ng karitu? Alam niyo ba yung word na karitu, dalawang tao lang ang sinabihan ng Diyos in the New Testament? Yung una, si Birheng Maria. Aba, Ginoong Maria. Dapat ngayon, aba, Ginang Maria. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, ibig sabihin ng karitu, ang ikalawang sinabihan, yung mga mananampalataya tayo. Karitu, highly favored. With special honors. Tayo po ito. Bakit tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Hindi dahil po sa ating mga ginawa, mga ginagawa at mga gagawin pa in the future. No, no. Because we are in the beloved. Ito po yung ating lokasyon. We are in Christ Jesus, capital B. Kasi po, every time God looks at you today, same with Satan. Ang nakikita niya sa atin, hindi tayo. Ang nakikita niya sa atin ng Diyos, si Hesus Kristo. And that's why we are karitu. Sabihin niyo sa katabi niyo, you are karitu. Highly favored. So, ibig sabihin, hindi disappointed sa iyo ang Diyos. Wow! Di ba good news yun? Kaya po, pag lumapit tayo sa Panginoon, whenever we say a prayer with confidence, maniwala po kayo, sasagutin kayo ng Panginoon. Why? Because you are highly favored. Yun ang sinabi ni Kuya Aves kanina. You are highly favored, greatly blessed, and deeply loved by God. Wow! Galing, di ba? Now, bakit? Because we are in the beloved. Ito yung ating location. Ito yung ating forever location. Amen and amen. Now, tingnan po natin gusto ko lang balikan po yung aming pinag-usapan last Friday na kung saan ay pinag-usapan natin na bilang mga mananampalataya, ang Holy Spirit po is a convictor of our righteousness pag nagkakamali po tayo. Hindi po tayo kino-convict ng Holy Spirit ng ating mga kasalanan. Hindi po talaga. Papasadahan ko lang ito para magkaroon po kayo ng knowledge kung ano pong ginagawa ng Holy Spirit kapag tayo po nagkakamali. Pero po kasing paniniwala sa ngayon, ang maraming mga sambahan, maraming Kristiyano, at nagkakaroon po ng puwang ang kalaban para masibat yung mga puso ng mga mananampalataya because of this wrong teaching. Sinasabi nila, Kristiyano ka na. Kuya Natnat, ha? Kristiyano ka na. Pag nagkakasala ka, papaalalahanan ka ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng inyong mga kasalanan. Now, hindi po gagawin ng Holy Spirit sa inyo yan because ang Holy Spirit po, in Greek, He is Parakletos. Pag sinabing Parakletos, alongside helper. Lagi mo siyang kasama to help you, to comfort you. Now, let me ask you, kapag meron kang kabarkada, nakakasama, pag nakikita niya kasama kayo, at napapansin lang niya sa'yo yung kamalian mo. Halimbawa, attorney, mukhang hindi maganda ang kilos mo sa ngayon. Brother Gio, mukhang hindi maganda gising mo. Yung man lagi na lang pinapansin ka, nako-comfort po ba kayo sa ganon? Di ba hindi? Baka itong kaibigan mo na ito, after 1 week, hiwalay na kayo. Ganon po ang ginagawa ng maraming churches sa Holy Spirit. Na pag nagkakamali daw po ang mga mananampalataya, para siyang ding-dong bell na, oops, nagkamali ka. Nako-comfort ba tayo? Hindi po. Now, hindi po tayo kino-convict ng Holy Spirit ng ating kasalanan. But the Holy Spirit is a convictor of righteousness, not of sin. Balikan ko lang po itong teaching na ito. Last Solution 101, tinalakay po namin. Papasadahan ko lang. John 16 verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more. Now, sabi dito ng John 16:8-11, and when He has come, yung He po dito, it's the Holy Spirit will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. So, tatlong bagay po ang ginagawa ng Holy Spirit. Of sin, because they do not believe in me. Now, sino po ang kino-convict ng Holy Spirit ng sin? Tingnan niyo po dito, verse 10, of righteousness because I go to my Father and you see me no more, and of judgment because the ruler of this world is judged. Isa-isahin po natin yung mga pagkilos ng banal na Espiritu para maitatag po tayo at lagi po natin isuot ang breastplate of righteousness. And when He has come, once again, the Holy Spirit will convict the world of sin. That's number 1. Of righteousness, number 2, and of judgment. Verse 9, of sin because they do not believe in me. Now, kung mapapansin niyo po dito yung sin, singular, hindi po plural. Ano po ibig sabihin ng sin dito? Pag tinignan niyo po ito, in the original Greek, yung sin dito is amartia. Ang sin po sa Griego ay may dalawang pangalan. Hamartia, yun po yung noun. Sinful nature.
Yung isa naman ay hamartano, which is the sinful deeds or sinful acts. Kasi tayo po mga Pilipino, pag binabanggit ang kasalanan na pumapasok sa isipan natin, laging verb. Panggagansyo, panluloko, pagnanakaw, pandudukot, yan, puro verb, no? Now, dito po, yung sin, singular. Ano ibig sabihin nitong sin na ito? Hamartia or hamartano? Ito ba ay verb or noun? Noun po ito, sinful nature. So, sino po ang may mga sinful nature? Believers o unbelievers? Unbelievers. So, sino po yung kinoconvict ng Holy Spirit ng sin? Yung mga unbelievers. Sabi dito ni Jesus, because they do not believe in me. So, ano pong tawag sa mga taong di naniniwala kay Jesus? Unbelievers. So, ang kinoconvict ng sin ng Holy Spirit, mga unbelievers, once upon a time, kinonvict tayo ng sin ng Holy Spirit. Amen? Dito tayo sa verse 10. Of righteousness na. Dito tayo, verse 10. Because I go to my Father and you see me no more. At tingnan niyo po dito, let's go back to verse 9 lang. Because they do not believe in me. Yung they po dito, it's a third person pronoun. Ang eksena po dito si Jesus kausap yung kanyang mga disipulo. Pag sinabi niyang they, was he referring to the disciples? O outside po yung mga disipulo? Third person pronoun. Outside, kaya po unbelievers. Pagdating sa verse 10, of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Sino kausap dito? You. Second person pronoun. Yung mga kausap niya. In this case, mga believers. But in those days, sila ay represent tayo ng mga disipulo. So, anong kinoconvict sa atin? Righteousness. So, ibig sabihin, pag nagkakamali po tayo, hindi sinasabi ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, ano ka ngayon? Kristiyano ba yan? Gawain po ng accuser yon ni Satanas. Ang ginagawa po sa atin ng Panginoon, pag tayo po ay nagkakamali, ipinapaalala po sa atin ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, you are still the righteousness of God in Christ Jesus. At pag alam mo ang katotohanan ito, you are wearing the breastplate of righteousness. Tatayo ka sa iyong pagkatawag. Ako nga pala, no? Hindi ako nagsisinungaling kasi I am the righteousness of God in Christ Jesus. Hindi ako nanggagansyo, hindi ako nanluloko ng kapwa ko. Hindi ako nangungupit ng pera. Righteous ako eh. Amen. Now, naku-comfort po ba kayo? Yes. Hindi po kayo iko-condone ng Panginoon, ng Banal na Espiritu sa pagkakasala. Pero ipapaalala niya po sa inyo yung inyong katayuan na kayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos. And God's goodness will lead you to repentance. Wow! Amen? So tayo po ay pag nagkakamali tayo, pag meron kang naririnig na boses na, gawain ba ng Kristyano yan? Hindi Holy Spirit yon. Sino po yon? The accuser of the brethren. Accuser, nagger, fault finder po siya. Pero ang Holy Spirit, comforter, helper, tutulungan kanya. He is the lifter of our heads. Wow! Amen. So malinaw po dapat ito, mga kapatid, ha? Kasi pag hindi malinaw ito sa inyo, malilito kayo. Sino ang nakikipag-usap sa akin? Si Satanas o ang banal na spirito? Basta po ang banal na spirito nagbibigay po ng comfort sa atin. Of course, He will not condone you sa inyong ginagawang mali. Hindi niya po kayo kukonsintihin. Ipapaalala niya sa iyo, anak, matuwid ka. Hindi ginagawa ng matuwid yan. And then tatayo ka na, oo nga naman, no. Hindi nang gagancho ang mga matutuwid. Ngayon, hindi mo binibigyan ng pagkakataon na tusukin ng kalaban ang iyong puso. Ang gagawin ng kalaban sa iyo, aakusahan ka niya. Pero yung boses ng kalaban, tunog, pastor. Anak, masama yan. Anak, nakakahiya yung ginagawa mo. Boses ng accuser yon, fault finder yon. Hindi po yon galing sa Panginoon. Amen? Verse 11 tayo. Of judgment, because the ruler of this world is judged. Sino po itong ruler of this world? Si Satanas. Judge na po siya. Wala na siyang pagkakataon na maligtas pa. Naalala ko lang yung kasama natin dati sa church. Sobrang bait. Hindi ko alam kung sobrang tinanggap niya ang biyaya. Alam niyo, nagsabi siya sa akin, pinagpipray daw niya si Satanas na maligtas. Sabi ko, hindi na pwede. Di ba totoo ito, no? Hindi ako nagjo-joke, ha? Totoo po ito, sabi ko. Nagtaka ako, sabi ko, hindi kaya brad sila? Hindi kaya sinabi niya kay Satanas, Brad, tanggapin mo ng Panginoon. Masyado siyang concerned. Hindi po pwede maligtas ang kalaban. He is already judged. Okay? So yun po yung trabaho ng Holy Spirit. Kino-convict po niya ng kasalanan yung mga unbelievers, pero tayo mga mananampalataya, He is convicting us or convincing us of our righteousness. Whenever we fail, we sin, we commit mistakes, pinapaalala niya sa atin.
that we are the righteousness of God in Christ Jesus. And by doing so, but pag tinatanggap mo yung paalalang yon, you are wearing the breastplate of righteousness. Hindi po makakapag-penetrate ng kalaban sa puso mo. So papakaalagaan po natin ito, mga kapatid, ha? So dapat, may mga pagkakataon nagkakamali po tayo, huwag niyong papakinggan yung voice na nagnanag, nagpa-fault find. Hindi po yun ang boses ng Diyos. Ito po yung boses ng Satanas. Nag-accuse. Ang boses po ng Panginoon, ang boses ng Banal na Espiritu, nagko-comfort. Amen? Kaya po dito rin tayo sa church, hindi tayo nangungundi na. Kasi po, nasa atin ang Banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Galing, ano? Praise God. Now, marami po mananampalatayang sa ngayon, sinasabi po nila, ito po importante din mga kapatid, bago tayo matapos, na sila po ay marumi sa harapan ng Diyos. Hindi matuwid. Akala po nila, sila ay humble before God. Lord, hindi ako karapat-dapat sa inyo. Ako po'y madumi. Karimari-marim. Naku, huwag niyo sasabihin. Kung kayo po'y karimari-marim at madumi sa harapan ng Diyos, kung kayo po'y isang born-again Christian na. Alam niyo kung bakit? Kasi pag sinasabi niyo po iyan, dinideklara mo at pinapaalam mo sa mundo, hindi mo pinapahalaga ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoon, Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kasi pag sinabi mo ikaw ay madumi bilang Kristiyano, ha? Ikaw ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, sinasabi mo lang na patay po si Kristo. Walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. Basahin ko po sa inyo 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, your faith is worthless and powerless. Mere delusion. You are still in your sins and under the control and penalty of sin. Now, let me ask you, nabuhay po bang maguli ang ating Panginoon? Yes. So, ibig sabihin, ang ating pananampalataya is effectual, hindi po futile. Because we are no longer in our sins. So kung wala na po tayo sa ating mga kasalanan, ano pong tawag sa atin? Matuwid sa harapan ng Diyos. Why? Because we have been forgiven mula po sa ating mga kasalanan. Amen. Kayo po ba ay established na pinatawad na ng Panginoon sa ating mga kasalanan? In Jesus, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Amen. So kapag tayo po ang litmus test, kapag naniniwala kang matuwid ka sa harapan ng Diyos, suot-suot mo yung breastplate of righteousness. Hindi po makaka-penetrate ang kalaban sa inyong mga puso. Kaya po dapat pakaalagaan natin ating mga puso para hindi po kayo nalulungkot. Kaya po maraming tao sa ngayon na panood namin, binigay ni Aryan yung isang video, nakakatakot. Saan ba to anak? PUP. May tumalon. Siguro from lagpas 10th floor yun eh. Kitang-kita talaga, napatalon ako, lagapak eh. Depression. Ito pong titirahin ng kalaban kasi may mali pong kaisipan. Pakaalagaan po natin ang ating mga puso. Wear the breastplate of righteousness. Now, gusto ko pong ipakita sa inyo that you have been forgiven completely. Maniwala po kayo. Kaya po tayo righteous because we have been forgiven. Kaya ka matuwid sa harapan ng Diyos, pinatawad ka na sa ating mga kasalanan. Now, let me give you this verse. And you being dead in your trespasses, Colossians 2:13, and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Pastor, pinatawad lang ako sa aking mga nakalipas na kasalanan. Hindi po totoo yun. Ang dugo po ng Panginoon, ang efficacy ng dugo ng Panginoon, ay sobrang makapangyarihan na may kakayahang patawarin ang lahat ng ating mga kasalanan. Take note of the word all in this verse. Sa Griego, it's pas. Ano po ibig sabihin ng pas? P-A-S. All types, all kinds, all varieties of trespasses. You have been forgiven. Amen. Meron pa isang talata dito. Acts 13:39, and by Him, everyone who believes is justified from all things. Yung pong word dito na all, once again, it's past. All varieties, all types, all kinds. So, we have been forgiven mula po sa lahat ng ating mga kasalanan. And that's why today, maituturing po natin ating mga sarili na matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Now, tatlo pang bagay. Give me ilang minuto pa. Gusto ko pong pagyamanin po itong mga pag-usapan natin. Ito po yung mga benefits ng mga mananampalatayang established sa gift of righteousness na binigay sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, kapag suot-suot po ninyo yung breastplate of righteousness, ito po yung mga benefits na meron tayo. Church, pakinggan niyo po ito. Isaiah 54:14. In righteousness, you shall be established. And if you are established in God's righteousness, gift po ito ha, mga kapatid ha, ito yung mga benefits natin. You shall be far from oppression. For you shall not fear, and from terror, for it shall not come near you. So isa-isahin po natin, benefits of being established in God's gift
of righteousness. Isaiah 54:14. You shall not fear. So litmus test po ito. Kapag kayo po'y matatakutin, ibig sabihin, hindi ka na itatatag sa katotohanan na kayo po'y matuwid sa harapan ng Diyos. Matatakutin ka pa rin eh. Ikalawa, you shall be far from oppression. Alam niyo po yung oppression? Pang-aapi ng kalaban. Yung mga tipong binubugbog yung puso mo ng kalaban. Tinatanggap mo kasi wala. Hindi mo suot yung breastplate of righteousness. Ibig sabihin, hindi ka established in God's gift of righteousness. Lagi kang binubuli ni Satan. Mga kapatid, papayag ba kayo, binubuli kayo ni Satan? Numero unong bully yan. That's oppression. Number 3, terror shall not come near you. Wow! Yung mga kinatatakutan ng mga tao sa mundo, hindi mo mararanasan yun. Why? Because you are established in God's righteousness. May mga pagkakataon na minsan ginugulat tayo, kagaya kanina nung napanood ko yung video na tumalon mula sa 12th floor, taas eh. Minsan nararamdaman mo yung lungkot. Pero yung mga bagay na ganito, hindi po nagbibigay na sa iyo ng takot because you are established in God's righteousness. Wow! So mga kapatid, ayoko po kayong na-oppress ng kalaban. Ayoko pong binubuli kayo ng kalaban. So paano tayo hindi mabubuli ng kalaban? Paano hindi tutusok-tusukin yung puso mo ng kalaban? Wear the breastplate of righteousness. How? By being established that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Mga kapatid, paniwalaan po natin, you are righteous before God. It's not because of what you have done, mga ginagawa mo at mga gagawin mo pa in the future, but because of what Jesus has already done at the cross. Yun lang. Ibig sabihin, i-picture mo sa iyong isipan, this is the truth. Tuwang-tuwang-tuwang-tuwa sa iyo ang Diyos. Wow! Amen! Kaya po yung mga anak namin, malapit sila sa amin, may mga pagkakataon na papagsabihan namin sila, dinidisiplina namin sila. Pero hindi po namin sila minumura, hindi namin sila pinapahiya. Why? Nalulugod po kami sa kanila. Anak namin sila eh. At dahil pinapaalala namin sa kanila, anak, pag nagkakamali po sila, hindi kami pumapapil ng mga demonyo ni Satanas. Hindi namin sila inakusahan. Pinapaalala namin sa kanila, anak, di ba, hindi gawain ng anak ng Diyos ang pagsisinungaling? Anak ka ng Diyos eh. Di ba? Ang tawag dito ay kino-comfort mo yung mga anak mo. Pero hindi mo kinokondon yung masama nilang ginawa. Anak, you are Jesus' kid eh, di ba? Ganon din po tayo. Amen. Now, let's go back po dito. Huwag niyo hayaan na kayo po'y ibuli ni Satanas. And do you believe na yung oppression po, hindi po talaga healthy yan. At yung sakit, kapag kayo po ay established, wearing the breastplate of righteousness, alam niyo, nalalayo din po tayo sa mga sakit at karamdaman. Sa pang-oppress. Because even ang sicknesses ay oppression. Now, mga kapatid, merong mga nagtuturo that sicknesses and diseases are gifts from God, blessings from God. Hindi po blessing ito. Ito po ay oppression, pambubuli ng kalaban. Nung narito po sa mundo ang Panginoong Hesukristo, pinagaling po niya lahat ng mga inoppress ng diablo. Let me give you itong verse na ito. Ito tayo sa Acts 10:38. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. So huwag niyong tatanggapin ng sakit na isang blessing or gift. Naku po. Papayag ka ba may kumakatok sa bahay mo? Regalo po, galing Lazada. Ano yan? Para po kay Eman. Anong sakit? Meron po kayong bulutong. Tanggapin mo yon. May dinideliver pong depression sa inyo. Hindi mo tatanggapin yon. I-oppress kayo ng kalaban. Na pag tinanggap mo yon, di binuyang-yang mo yung puso mo sa kalaban. Gift ba yan? Sige, tusok lang. Papayag ba kayo ng ganon? No. Nonsense yun. Ang tawag doon, kawalan ng katalinuhan. Dapat tayo po mga mananampalataya matalino. Amen. Now, dito tayo magtatapos. Isaiah 54:17. Ito pa yung benefits na meron tayo bilang mga mananampalataya. Kasi meron po mga mananampalataya, still, nasa ilalim pa rin sila ng lumang kasunduan ng kautusan. Sinusuot po nila yung kanilang personal armor. Meron silang pagkakataon, at maraming pagkakataon sila po'y tinutusok ang kanilang puso ng diablo by giving them accusations, guilt and condemnation. Pero tayo pong nasa ilalim ng purong biyaya ng Panginoon. Purong kasunduan ng biyaya. Kasunduan ng purong biyaya. Karambol-rambol, no? Now, kapag tayo po established sa katwiran ng Diyos bilang kaloob na ibinigay sa atin, ito po ang pangako sa atin ng Diyos. Panghawakan po natin. Isaiah 54:17. No weapon formed against you shall prosper.
And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage. Heritage is pamana of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. So malinaw sa atin that our righteousness is from Jesus. Amen? Hindi po ito personal righteousness. Wala naman tayong righteousness eh. Dahil sabi po ng Biblia, ang ating mga righteousnesses sa harapan ng Diyos, yung ating mga personal righteousnesses are just filthy rags. Maruruming pasador. Pero bakit tayo malinis sa harapan ng Diyos? Because of Jesus' righteousness. Now, ito po maganda. Even though gawa na po yung mga armas ni Satanas laban sa inyo, hindi po yan mananagumpay laban sa inyo. Wow! Amen? Do you believe it? Nakasulat sa Bible eh. Now, sabi pa dito, every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Marami po kami karanasan. Recent lang, na meron po talagang nakita kaming mga tao na pinagmumura po kami sa Facebook, sa direct message. Sabi ko, in the name of Jesus, ang daming accusation niya laban sa amin. Na ang simbahan daw po ay ginagamit namin ng pera ng simbahan. Ang dami masasakit na sinabi sa amin. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, bilang anak mo, hindi lang, ito po sinulat ni Isaiah bilang servant. Tayo po hindi na servant, anak tayo ng Diyos. Sabi ko, Lord, in the name of Jesus, I condemn this declaration ng mga taong ito. Babagsak lang sa lupa po ito. I condemn it in Jesus' name. Hindi po sila nagtagumpay laban sa atin. Ang masakit dito, baka sila po makaranas ng mga pinagsasabi po nila. Because ito po yung heritage natin bilang mga anak ng Diyos. Even though the weapon is already formed, believing, alam po natin tayo nasa nakatotohanan, tayo nasa katwiran. Hindi po mananagumpay ang kalaban. Even though ang armas ni Satanas ay gawa na, but it shall never prosper against you. Is that good news, church? Yes. So kung meron man po mga umaaway po sa inyo, huwag kayo matakot sa kanila. Huwag nyo kaya ma-oppress po kayo because once again, no weapon formed against you shall prosper. Kahit physical weapon po yan, itatapat sa'yo, gawa na yung baril, hindi puputok yan. Why? Because ito po yung ating pamana na tinanggap mula sa Diyos. Believing that our righteousness is from the Lord. Why? But hindi po ito mananagumpay? Because we are wearing the breastplate of righteousness. And whenever you wear the breastplate of righteousness, you reign in life. Romans chapter 5, verse 17b. Much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness. Pag tinatanggap po itong gift of righteousness, ibig sabihin, hindi po magtatagumpay ang kalaban-laban sa iyo. We reign in life through the one, Jesus Christ. Amen and amen. At yung pong word dito na receive, it's lambano. Come on, church, say this with me. Lambano. Continual receiving. Hindi po ito one time. So, ibig sabihin, nawawala ba yung righteousness? Hindi po. Pero nawawala yung alaala. Kaya po dapat tayo po lagi natin inaangkin by saying, by declaring, I am the righteousness of God in Christ Jesus. So, anong gamot sa, limot? Paalaala. Kaya po, lagi po kayong pumunta sa church. Amen. Pinapaalala ko po sa inyo, wear your breastplate mula po sa Diyos. Amen. So, dito na po tayo. Ano ang significance ng breastplate of righteousness at bakit kailangan pa natin itong isuot? Para protektahan po yung ating mga spiritual heart. Para hindi po makapenetrate itong mga panusok at panaksak ng diablo laban sa atin, which is, ito po yung mga, which are itong mga accusations, sense of guilt and condemnation. Now, ano po yung solution natin? Ano yung personal application natin sa buhay natin? Para tayo po nananagumpay. Of course, dapat po natin bigyan ng paalaala ang ating mga sarili. And as we end, solution, get a deeper understanding of who you are in Christ. Righteous forever before God. And when you are established in this truth, Satan's attacks will have no effect on you because you are wearing God's armor, the breastplate of righteousness. Wow! Mga kapatid, pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Hindi po ba napakabait ng Diyos? So, tayo po'y nabubuhay sa mundong ito magulo. Ang dami mga pang-oppress ng mga tao. And even po, ginagamit po ng kalaban ng ibang tao para tayo po'y saktan, bulihin. Pero wag niyo pong hahayaan yun. Please, angkinin po natin, wear the breastplate of righteousness by being established that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Nang sa gayon, naaalagaan po natin ating mga puso. Amen? Church? Kaibigan, gusto ko pong kausapin muna, bago po tayo umawit at sama-sama natin purihin ang Panginoon sa pamamagitan po ng
awiting inihanda sa atin ating praise and worship team. I would like to invite you, kaibigan, kung kayo po ay wala pang personal relationship with Jesus, hindi po kayo mananagumpay sa mga masasamang balakid ng diablo laban sa inyo. Patuloy po niya kayong wawasakin because this is His job description. The thief does not come except to steal, kill, and destroy. Now, paano pong pamamaraan para hindi na po mangyari ito sa akin, Pastor? Angkinin po natin at yakapin natin ang invitation sa atin ng Diyos. Tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Paano? By praying this prayer with me. Ganun lang po kasimple. Buksan na inyong mga labi at alinsabay buksan na inyong mga puso at maniwala po tayo na nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus mula sa mga patay at kayo po ay maliligtas. Pwede po ba yun? Sige po, let's pray. Sabihin niyo po ito. O Diyos, kinikilala kong aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ang aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na sa iyong pagdurusa at kamatayan, doon sa krus ng Kalbaryo, pinawi mo ng lahat ng mga kasalanan ko. O Diyos, salamat po at tinatanggap ko ang iyong kaloob na katwiran at buhay na walang hanggan. At maraming salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung isa po kayo sa sumabay sa panalangin ito, manampalataya po kayo na kayo po'y ligtas na. At samahan po kami, hindi lang via online. Samahan po kami on-site sa atin pong pananambahan. Amen. So kaibigan, pwede po ba tayong tumayo mga kapatid at habang umaawit po ang ating praise and worship team, patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Dahil nangyari po ang lahat na ito dahil kay Kristo Jesus. Breastplate of righteousness, alam niyo kung sino po siya? It's Jesus Himself. So be conscious of what Jesus has done on the cross. Hindi po magpipenetrate ang mga accusations ng diablo. It's because sa Kanya po mga tinapos na gawa sa krus sa Kalbaryo, tayo po'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. So hindi mo napapakinggan yung mga fault-finding, yung mga nagging, yung mga accusations ng laban sa iyo. Dahil naniniwala ka, you are greatly blessed. You are carried to, highly favored, and deeply loved by God. Kaya wala pong pagkakataon at wala pong dahilan ng kalaban. Even though ang kanya pong armas, ang armas sa Satanas ay gawa na, hindi po ito mananagumpay laban sa iyo. Because you reign in life through the one, Jesus Christ. Dahil suot mo ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Amen. So I would like to pray for you, kaibigan. Ano man po ang mga pinagdaraanan po natin, marahil ay wala po sa ating pinag-usapan na discovery mo, realize mo, mukhang bugbog ako ng kalaban, mukhang binubuli ako ng kalaban. It's because you are not wearing the breastplate of righteousness. But tapos na po yung panahon ni Satanas. Hindi na po natin hahayaan na mambuli pa siya sa atin, i-oppress pa niya tayo. Apihin tayo ng diablo. Kasi oppression po ito, hindi po ito galing sa Diyos.
So it's about time for you to make a decision. Susuot nyo ba itong breastplate of righteousness? I encourage you to do so. Suot po natin to. Sabi po ng Biblia that you put on the whole armor of God. Kasama po itong baluti na ito, breastplate of righteousness, that you could stand against the wiles of the devil. So kaibigan, tapusin na po natin ito. At nang sa gayon, matapos na rin po ang pampuburi sa inyo ng Diablo. Can I pray for you? Kung kayo po ay pagod na, nakakapagod po talaga yan. So let's pray. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Marahil marami po kami mga kaibigan on-site, online, ay bugbog na ng kalaban. Pero Lord, this time, in the name of Jesus, nagdesisyon na po kami. Isusuot po namin itong breastplate of righteousness. Nang sa gayon, ang kanya pong pang-oppress, pang-aapi, pang-bubuli, ay winawakasan na po namin. At wala na po siyang dahilan para maghagis, magtapon pa ng mga akusasyon laban sa amin. Because Lord, we believe that because of what Jesus did on the cross, we are now greatly blessed, highly favored. Dahil kami po ay deeply loved by you. Salamat, Panginoon, dahil sa katotohanan ito, kami po ay nananagumpay at kami po ay nananalangin hindi para sa tagumpay, kundi mula sa tagumpay. Dahil naisin mo, Panginoon, hindi lang kami makarao sa buhay na ito. Bagkus, Panginoon, managumpay kami each and every single day. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Panginoon, salamat dahil ang mga sinasabi, pinapanalangin ng kapatid na ito ay nangyayari na, Panginoon, para sa kanyang benepisyo. Lord, papurihan ka. Sa iyo lamang po ang lahat ng pasasalamat at pagsamba sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo sumigaw ng matagumpay na. Amen and amen. Church, see you next week. Stay blessed. Amen! Thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and love offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.